Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Malin. 43 years old at nagtitinda ng tinapa at iba pang mga isdang pinatuyo dito sa palengke sa Quiapo. Tuwing tanghali ay hindi talaga mawawalang pakikinig namin sa inyong programa at masasabi ko na naging parte na kayo ng araw-araw naming pagtitinda, Papa Dudut. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko sa tuwing nakakapakinig ng mga kwento na ibinabahagi ng mga kabarangay natin. Isang araw ay naisip kong magpadala ng sarili kong istorya sa inyong istasyon. Buti na lamang at tinulungan ako ng anak ko para makapag-email sa inyong programa. Magsisimula ang kwento ko taong 2000 kung kailan 18 anyos pa lamang ako nang dalhin ng tiyahin ko dito sa Maynila mula sa probinsya namin sa Aklan. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang makatungtong sa lugar na ito dahil marami akong mga magagandang kwento na naririnig at nababasa tungkol sa Maynila. Pero dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya ay natakot ako na baka hanggang pangarap na lamang ang lahat. Buti na lamang at minsang umuwi doon ang tiyahing ko na kapatid ng nanay ko para magbakasyon. Doon nakita at naranasan niya ang hirap ng buhay namin. Maswerte kasi siya dahil may negosyo siya ritong malaking sari-sari store at bakery dahil naglakas loob siyang lumuwas upang makipagsapalaran at magtrabaho noong kaedad ko lamang siya. Dito na rin siya nakapag-asawa kaya hindi ko mapigilang humanga sa kanya, Papa Dudut. Tapos, inalok niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa Maynila para tumao sa tindahan niya at ang sweldo ko ay ang pagpapaaral niya sa akin sa kolehiyo. Siyempre hindi na ako tumanggi at agad kong sinunggaban ang opportunity na yon, Papa Dudut. Mo naman yung mga customer. Baka isipin ng mga yan na tinatarayan mo sila. Hala, nginingitian ko naman po sila, Chang. Mabuti, pero kausapin mo pa rin. Para naman maging close mo. Mga suki ko na yan, mga yan eh. Dito lagi bumibili sa tindahan ko. Minsan nakikipagkwentuhan talaga yung mga yan. Oo nga po eh. Kaso hindi ko naman maintindihan yung iba nilang kwento. Basta na lang kasi sila nagsasalita tapos nagsasabi pa ng kung ano-ano. Abay, sakyan mo na lang. Ganun talaga yung iba eh. Baka walang kausap sa kanila. Kaya kung kani-kanino na lang nagkukwento. Pag nagkwento sa'yo, sagutin mo. Para lang kunwari nakikinig ka sa kanila. Aalis din naman yung mga yun. Sige po. Susubukan ko na po na mas makinig sa kanila. Ganyan talaga. Bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Pakiramdam ko kakainin ako ng buhay ng ibang customer. Lalo na yung mga lalaki. Ha? Bakit naman? Kasi po kung makatingin para akong hinuhubaran eh. Sobra ka naman sa hinuhubaran. Baka naninibago lang sa'yo kasi nga bagong salta ka dito eh. Kahit siguro ako yung customer na makakita sa'yo, titinan din naman kita mula ulo hanggang paa. Ganun po ba talaga yung mga taga Maynila? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung grabe makatingin. Ay, hindi ka ba nakikinig? Siyempre, naninibago sa'yo kaya ganun yun. Pag nasanay naman sila sa pagmumukha mo, hindi ka na nila papansinin. Pasensya na po kasi naninibago lang din ako. Ay, alam ko naman yon. Pero ang sabi ko nga sa'yo, bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi lang naman dito sa tindahan ko, no? Kundi sa buhay na rin. Alam mo ba, dumaan din naman ako sa edad mong yan nung araw. At aaminin ko ha, medyo mahihain din ako. Lalo na nung bagong salta lang ako rito sa Maynila. Pero sinantabi ko yung hiya na yun. Kinapalan ko yung mukha ko para makapaghanap ng matinong trabaho at kumita ng pera. Tapos, nilakasan ko lang din ang loob ko na talagang makipagsapalaran sa negosyo. Kaya nga naitayo ko tong tindahan at bakery ko eh. Mahirap po ba? Mahirap ang ano? Yung pinagdaanan nyo nung araw. Abay, oo naman. Sobrang hirap. Palagi nga akong umiiyak noon kasi
May pagkabalat sibuyas ako. Lalo na pag pinagagalitan ako ng amo ko nung nagtatrabaho ako sa karinderya bilang dishwasher at servidora. Naku po, ang sama-sama ng loob ko talaga sa kanya. Pakiramdam ko, pinahihiya niya ako nun sa ibang mga customer namin. Pero napagtanto ko na pinangangaralan lang niya pala ako. Pinagsasabihan niya lang ako ng dapat at hindi ko mga dapat gawin para matuto ako. Aba, simula noon, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya at dinala ko yun sa puso ko hanggang ngayon. Ang galing nyo naman po. Abay, oo naman. Kasi nga, tinapangan ko. Tinatagan ko yung loob ko. May gusto kasi akong patunayan sa sarili ko noon. Ayokong umuwi sa probinsya natin ng talunan. Na walang napapala sa pagluwas ko rito sa Maynila nung araw. Kaya nga dapat ganun ka rin. Partida pa ha. Hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo noon. Ikaw nga napakaswerte mo kasi pinag-aaral kita. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo ng husto. Wala nga naman yun. Sadyang naawa lang talaga ako sa nanay mo. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay ninyo sa probinsya natin Nanay mo rin naman kasi ang may kasalanan. Hindi sumama sa akin dito nung araw at mas piniling manatili dun sa lugar natin. Kesyo, ayaw daw niya rito, magulo raw, at ayaw raw niyang iwan yung magulang namin. Yan, tinamang napala niya. Nakapag-asawa ng mahirap at nagtitinda na lang ng tinapa para mabuhay. Wala naman po sigurong masama sa pagtitinda ng tinapa. Marangal naman pong trabaho yun, Chang. Marangal nga, pero mababa ang kinikita. Maliit. Kaya kayo isang kahig, isang tuka Simula ngayon, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Dapat, kung magkakaroon ka ng ambisyon, abay taas-taasan mo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ay, mabuti naman. Ayoko sa lahat yung mahina ang kukote at saka mabagal umintindi. Ayusin mo ha. Binida pa naman sa akin ng nanay mo na matalino ka raw. Pangako po na aayusin ko na yung pagtatrabaho ko rito at saka yung pag-aaral ko po. Mabuti naman. Dapat lang. Wag na wag mong sasayangin ang oportunidad dahil minsan lang yan kung dumating sa buhay natin. Papadudot, 6 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Mangingisda ang trabaho ng tatay namin samantalang nagtitinda naman ang tinapa si nanay. Sa aming magkakapatid, ako lang talaga ang may pangarap na makapunta sa Maynila kaya nga pinilit kong makapagtapos ng high school kahit na napakahirap ng buhay namin. Bata pa lamang ay tumutulong na ako kay nanay sa pagtitinda ng tinapa para kahit papaano ay may pambaon ako. Sa kabila ng lahat, isang kahig at isang tuka pa rin ang pamumuhay namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa tiyaheng ko na sumalba sa akin sa sitwasyong kinakalagyan ko sa probinsya namin. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng panibagong pag-asa na magpatuloy sa buhay at mangarap ng malayo katulad niya. Strikta si Tia at kahit na pamangkin niya ako ay tauhan lang din ang trato niya sa akin. Katulad ng isa ko pang kasamahang tendera. Wala pong special treatment kumbaga dahil gusto raw niyang matutunan ko ang mga bagay sa Maynila at paghirapan ng bawat sentimo na ginagastos niya sa pagpapaaral at pagpapakain niya sa akin. Wala namang kaso yon dahil alam kong hindi pinupulot ang pera, Papa Dudut. Ang motto nga ng tiyaheng ko sa buhay ay isang malaking kasalanan ang mamatay na mahirap. Hindi nagtagal ay naging motto ko na rin yon sa buhay. Habang nagtatrabaho ako sa tindahan ay pumapasok ako sa isang university sa Maynila at kumuha ako doon ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Dahil gusto kong magtagumpay sa larangan na yon pagdating ng araw. Kapag walang klase ay abala naman ako sa pagtatrabaho sa tindahan ng tiyaheng ko at kahit na nakakapagod ay iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang lahat ng pinaghirapan ko pagdating ng panahon. Sabi nga ng nanay ko ay hindi naman sa lahat ng araw ay nagtatanim tayo. Darating din daw ang takdang panahon na aanihin natin ang lahat ng tinanim natin. At yun lang ang palagi kong iniisip. Kaya nga nagsikap talaga ako sa pag-aaral at nagsipag sa pagtatrabaho, Papa Dudut.
nakasiksik sa sulok ng mga upuan. Buti na lang naisipan kong magwalis. Kung hindi, baka makita pa to ni Chang. Anong makikita ni Mama? Butiki! Sa gwapo kong to? Mukha akong butiki sa'yo? Hindi ko naman sinasadya, Jordan. Nagulat lang kasi ako dahil nandyan ka pala. Akala ko nandun ka sa kwarto mo. Kanina yon. Nagutom ako kaya lumabas ako. Kukuha sana ako ng pagkain sa ref kaso nakita kitang nakatuwad dyan. Anong nakatuwad? Ay, mali. Sorry, hindi ka pala nakatuwad. Hindi naman talaga. Pero nakaano ka? Ano, yung pinapakita mo yung balakang mo. Tsaka… Wala akong pinapakita. Nagwawalis ako. Nagwawalis ka. Kitang-kita ko tuloy yung malaki mong balakang. Ha? Ang bastos mo naman? Di bastos yun, no? Pinupuri nga kita eh. Paanong pinupuri yun? Pinapansin mo yung balakang ko. Pansin na pansin naman kasi. Tsaka baka hindi ka lang sanay. Ano sinasabi mo hindi lang ako sanay? Na pinapansin yung balakang mo. Alam mo dito sa Maynila, normal na yung ganyan. Karamihan nga sa mga babae natutuwa kapag sinasabihan sila na medyo malaki yung balakang nila eh. Pati na yung puwetan nila at saka hinaharap. Tuwan-tuwa sila pagka napapansin yung mga yun. Dami kaya nangangarap ng ganyang katawan katulad sa'yo. Pasensya na pero hindi naman ako lumaki rito sa Maynila. Kaya hindi ako sanay na pinapansin yung katawan ko. Probinsyana ka nga pala kasi kaya hindi ka sanay. Wala naman sigurong masama sa pagiging probinsyana, di ba? Wala nga. Pero kung kumilos kasi kayo para kayong nasa panahon ng kopong-kopong. Masyado kayong konserbatibo na wala na sa lugar. Lahat na lang binibigyan nyo ng mali siya. Para sa kaalaman mo, hindi lahat ng nasa probinsya ay konserbatibo. At saka hindi kasalanan ng isang babae na maging konserbatibo siya. Ibig sabihin lang nun, may respeto siya sa sarili niya. Pag hindi ba konserbatibo, wala nang respeto sa sarili? Depende kung paano mo titignan. Pero sana marunong ka ring rumispeto sa iba. Depende yun sa tao kung rerespetuhin ko. Pero kung ikaw, wag na lang. At bakit naman? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka nga taga rito eh. Papaalala ko lang sa'yo probinsyana ka na nakapunta rito sa Maynila kasi naawa sa'yo yung nanay ko. Kung di naman dahil sa kanya, kung di kanya dinala dito, sigurado ako na habang buhay kang mabubulok dun sa probinsya nyo. Sobra ka naman magsalita. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? Di kasi halata sa'yo eh. Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ko? Depende sa tao kung sino ang rerespetuhin ko. Malas mo, hindi ka kasama dun. Arte-arte mo, hindi ka naman maganda. Anong sabi mo? Hindi ka na nga maganda, bingi ka pa. Alam mo, buti na lang, makurbay ang balakang mo. Kaya pwede na rin. Anong pwede na rin? Napakabastos mo naman. Oy, kumalma ka nga. Nagbibiro lang ako. Hindi nakakatawa yung biro mo. Nakaka-offend kaya. Ganyan pala mga probinsyana, no? Walang sense of humor. Bastos ka talagang magsalita. Hindi ako bastos. Sensitibo ka lang. Ay nako, makakuha na nga ng pagkain dito sa ref. Wow, hindi lang malaki. Malambot din. Napakabastos mo. Susumbong kita kay Jack. Sige, subukan mo. Malalagot ka sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Malalaman mo kapag nagsumbong ka. Kaya kung ako sa'yo, isara mo yung bunganga mo. Yan, ganyan. Manahimik ka. Kung ayaw mong gumulo yung buhay mo dito. Hoy, makinig ka. Mula ngayon, matuto kang iayon yung kaartihan mo sa ganda mo Papadudot, may dalawang anak na lalaki ang tiyahing ko at si Jordan ang panganay. Nasa 3 taon na siya noon sa kolehiyo at sa parehong eskwelahan kami nag-aaral. 21 years old na ang pinsang kong yon. Malaking lalaki po si Jordan kung ilalarawan ko. May itsura pa at hindi ko gusto ang galawan lalo't may pagkamayabang ito. Napapatanong nga ako sa sarili ko noon kung ganon talaga ang mga kalalakihan na pinanganak at lumaki sa Maynila. Yun bang presko ang ugali at may pagkahambog? Hindi naman sa nilalahat ko, Papa Dudut, pero ilan din sa mga kaklase ko, mapa lalaki man o babae, ay ganon ang pakikitungo sa akin. Sa totoo lang ay hindi ako komportable kapag nasa paligid ako ng pinsang kong si Jordan. Kakaiba kasi siyang tumingin at pakiramdam ko ay binabantayan niya ang bawat galaw ko.
Noong una iniisip kong baka gusto lamang niya akong makilala ng mas malalim dahil nga sa magpinsan kami. Kaya nga lang habang tumatagal ay kinukutuban ako ng hindi na maganda sa kanya. Sa kabila ng lahat ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman kong yon dahil ayaw ko siyang pag-isipan ng masama. Kahit minsan na nga na nabastos niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 2 palapag ang bahay ng tiyahin ko. At may maliit akong kwarto sa bahay nila na nasa unang palapag. Habang nakatira doon ay nakatoka ako sa paglilinis ng bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig at paglilinis ng CR bago ako pumasok sa eskwelahan. O di kaya ay magtinda sa tindahan nila. Magkahiwalay ang tindahan at bahay ng tiyahin ko pero hindi naman malayo ang pagitan noon sa isa't isa. Nilalakad ko nga lang yon ng 3 minuto at nasa may bukana kasi yon ng barangay kung saan sila nakatira. Bale, ang pasok ko noon sa eskwelahan ay 5 araw na pare-parehong nagtatapos ng 3:00 ng hapon. Tapos nagjo-duty naman ako sa tindahan ng tiyahin ko bandang 4:00 hanggang 10:00 ng gabi. Umuuwi muna ako sa bahay nila para magpalit ng damit at magwalis ng sahig o di kaya ay maghugas ng pinggan. Pag-uwi ko ng 10:00 ng gabi ay saka pa lamang ako mag-aaral kung may kailangang mapag-aralan o di kaya ay mag-aasikaso para makatulog na. Kaya lang isang gabi ay may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Bang-bang mo naman. Ang sarap nito, halik-halikan. Ano ginagawa mo? Shhh! Huwag ka maingay. Mamaya may makarinig sa atin eh. Aray! Bakit mo ako tinadyakan? Nagtatanong ka pa talaga? Ikaw, bakit ginawa mo sa akin yan? Ginawa sa'yo ang ano? Yung pumasok dito sa kwarto ko, tapos hinahalik-halikan mo pa yung hita ko. Huy, pwede ba hinaan mo yung bibig mo? Baka magising si mama at papa tapos kung ano pang isipin ng mga yun. Mabuti nga para malaman nila yung ginagawa mo. Sinabing huwag kang maingay eh. Ano ba? Bitawan mo ako! Tatanggalin ko lang tong kamay ko sa bibig mo kapag nangako ka sa akin na mananahimik ka na. Ano? Hindi ko to tatanggalin hanggat hindi ka nangangako sa akin na hindi mo ko isusumbong kay na mama at papa. Mangako ka! Tumango ka kung naiintindihan mo ako. Tango! Buti naman nagkakaintindihan tayo. Ang sama-sama mo. Nakainom lang ako. Tsaka hindi ko naman sinasadya eh. Anong pinagsasabi mong di mo sinasadya? Pumasok ka sa kwarto ko, tapos may gusto kang gawin sa akin kung hindi ako nagising. Ang sabi ko nga, nakainom lang ako. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tsaka hindi ko sinasadya na pumasok dito sa kwarto mo. Aray, grabe, lakas ng pagkakatadyak mo sa akin. Sakit ng tagiliran ko. Tulang pa nga yan! Dapat sa'yo sinusumbong sa mga magulang mo para malaman nila na meron silang manyakis na anak. Sinong manyakis? Sino pa ba? Eh di ikaw? Uulitin ko lang ha. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tsaka ipapaalala ko lang na nasa bahay ka namin. Kung magsusumbong ka, sigurado ka bang maniniwala ang mga magulang ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kung sinong anak sa ating dalawa. Magsama-sama mo! Masama na kung masama, wala akong pakialam. Pag nagsumbong ka kay mama, gagawin ko lahat, mapalayas ka lang dito sa bahay namin. Baka gusto mo bumalik sa probinsya nyo para magtinda ka na lang din ng tinapa kasama ng nanay mo. Siyempre hindi! Kaya nga ako sumama sa mama mo para magtrabaho rito kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Pero sana naman kahit probinsyana lang ako at mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, matuto ka pa rin rumispeto. Hindi ka nga kasi karespe-respeto. Nakainom lang ako kaya dito ako pumasok sa kwarto mo. Kaya medyo hindi ako nakapag-isip ng matino. Ang bata mo pa, pwede ka na bang uminom at magpakalasing? Oo naman, matanda na ako.
Pwede ko nang gawin kahit na anong gusto ko. Ayusin mo yung pagdadala ng alak. Hindi yung imbis na sa tiyan mapupunta ay umaakit sa ulo mo kaya apektadong pag-iisip mo. Manahimik ka na. Dami mong sinasabi. Totoo naman eh. Ay, pupunta na nga ako sa kwarto ko. Wala naman ako mapapala sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Bakit naman ako babalik? Taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kala mo maganda ka? Pangit mo, tanga. Alis na sabi! Oo, eto na, alis na. Masyado ka namang atat. Eto, lalabas na nga oh. Sa susunod, maglalak ka na ng kwarto mo ah. Bida-bida ka rin eh. Baka mamaya, sinadya mo lang talaga na hindi ilak tong pinto para may makapasok dito sa kwarto mo. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan ko lang ilak yung pinto ko pero hindi ibig sabihin basta-basta mo na lang akong papasukin dito. Kasalanan mo naman pala eh. Sisihin mo sarili mo. Huwag ka nang bibintang ng ibang tao. Papa Dudut, siguro'y nakatulog na ako noon ng ilang oras nang mangyari ang pagpasok ni Jordan sa kwarto ko. Hindi ko na maalala kung nakakandado ko or nakandado nga ba ang pintuan pero mukhang hindi dahil sa sobrang pagod. Kaya siguro'y nakapasok na siya. Gulat na gulat ako at takot na takot dahil sa ginawa niya sa akin ng gabing yon. Nasa impluwensya pa siya ng alak at pinagbantaan pa ako na huwag magsumbong sa tiyahin ko kundi ay mananagot ako sa kanya. Ewan ko Papa Dudut pero para na lamang akong napipi at napatango na lamang sa kanya bilang pagsang-ayon ng gabing yon. Tapos ay kita ko sa pagmumukha niya na wala siyang pagsisisi. Tiningnan niya pa ako ng masama saka sarkastikong tumawa bago lumabas ng kwarto ko. Pagkalabas niya ng pintuan ay dali-dali ko yung kinandado sabay halukip-kip ng sarili ko. Tandang-tanda ko na hindi ako masyadong nakatulog ng maayos ng gabing yon. Hanggang mag-umaga sa takot na maulit pa ang mga nangyari, Papa Dudut. Ano po yun? Magkaaway ba kayo ni Jordan ko? Po? Ay nako, ang bingi-bingi mo namang bata ka. Pasensya na po. Ang sabi ko, kung magkaaway ba kayo? Hindi naman po. Bakit po? Hindi ko kasi kayo nakikitang nagpapansinan eh. Hindi mo kinakausap yung anak ko. Magpinsan naman kayo ah. Kaya napaisip ako kung magkaaway ba kayo o ano. Kinakausap ko naman po si Jordan kung may sasabihin ako sa kanya. Pero kung wala naman hindi ko na siya kailangan kausapin. Ganun ba? Opo. Sayang naman kasi mabait pa naman yung anak kong yun. Alam mo ba, paborito ko yan kaysa dun sa kapatid niya eh. Pero pareho ko naman silang mahal dahil mga anak ko sila. Kaya lang, natatangi talaga yang si Jordan. Lagi ko nga yung ipinagmamalaki sa mga kumari at mga suki ko. Okay po. Anong okay po? Yan lang ba sasabihin mo sa dami ng mga sinabi ko? Wala naman po akong ibang masasabi tungkol kay Jordan, kaya sumang-ayon na lang po ako sa inyo. Sa bagay, tama ka rin naman. Ay nako, ipinagmamalaki ko talaga yung anak ko na yon. Napakasipag sa pag-aaral, mabait, simula pagkabata, masunurin yan, at saka marunong rumispeto. Ano ba yung binubuntong-buntong hininga mo dyan? Naiinis ka ba? Sorry po, hindi ko lang napigilan. Bakit ka naiinis? Kanino? Sa akin ka ba naiinis? Ha? Opo, kasi kung makapagsalita kayo, kung makapagsabi kayo ng mabait at marunong rumispeto yung anak nyo, parang kilalang-kilala nyo na siya. Ha? Anong sabi mo? Kung alam nyo lang sana yung ginawa ng magaling yung anak, baka magbago yung tingin nyo sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ng anak ko? Tsaka kanino? Sa'yo? Opo. Teka, bakit ka ba umiiyak dyan? Ano bang ginawa sa'yo ni Jordan? Binastos niya ako nung bagong dating pa lang ako rito. Tapos nung nakaraang gabi lang pumasok siya sa kwarto ko para pagsamantalaan. Bakit niyo po ako sinambal? Kasi kasi pinagbibintangan mo yung anak ko eh. Hindi ko po pinagbibintangan si Jordan. Totoo pong ginawa niya yun sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Gumagawa ka lang ng kwento. Bakit ko naman po gagawin yun? Ako nga yung agrabyada rito. Anong ikaw? Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo, Malin ha? Hindi ganyan ang pagkakakita
nakikinig sa mga sinabi ko? Mabait si Jordan! Marunong siyang rumispeto! Akala nyo lang yon, pero may tinatagong kabanya-kanyong anak nyo. Pag hindi ka tumigil, malalayasin kita sa pamamahay ko! Ako na nga po yung naagrabyado. Ako pa yung palalayasin nyo. Malamang! Alam nga naman yung anak ko. Anak ko yun! Ikaw ay pamangkin ko lang! Kaya anumang oras, pwede kitang pauwiin sa probinsya natin! Please po, huwag niyo akong pauwiin sa amin sa probinsya. Ayoko po doon. Oh, ayaw mo pala pero bakit ganyan ang ugali mo? Kami na nga nagpatira sa'yo rito. Sinisiraan mo pa yung anak ko. Abay, napakawalang utang na loob mo naman. Hindi ko po sinisiraan ang anak niyo. Maninirang puri yan. Tsaka, wala ka namang ebidensya eh. Sigurado ako na napanaginipan mo lang yon. Ganyan din ako nung kaedad mo. Madalas akong bangungutin. Tapos akala ko nangyari talaga sa akin sa tunay na buhay. Pero panaginip lang pala ang lahat. Hindi po yun panaginip. Alam ko po, sigurado po ako. Panaginip lang yon. Baka masyado ka lang pagod. Nung natulog ka, kaya na naginip pa ng masama. At saka, akala mo ba, hindi ko napapansin yung pagiging lutang mo? Po, ano naman pong kinalaman nun? Malaki. Kasi nakikita ko na napakabagal mo mag-isip. Kapag may mga customer tayo, hindi mo kaagad naaasikaso kasi nakatulala ka lang dyan. Siguro nga dahil puyat ka. Ayusin mo kasi yung tulog mo. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang bibig kong makapagsabi ng totoo para kontrahin ang mga sinabi ng tiyahing ko tungkol sa anak niya. Alam kong nangako ako sa pinsang ko na mananahimik pero sa tuwing nakikita ko siya sa bahay, ng tiyahin ko ay bumabalik yung mga kasalanan niya sa akin. Bukod doon ay mukha rin naman siyang hindi nagsisisi. Kaya nga hanggat maaari ay ginagawa ko ang lahat ng paraan para lamang hindi magkaroon ng interaksyon sa kanya. Pero imposible naman yon dahil nakatira kami sa isang bubong, kaya nga alam kong mapapansin ng tiyahing ko na iniiwasan ko si Jordan. At dahil tinanong na niya kung bakit ay nasabi ko na nga ang kadahilanan. Pero laking gulat ko nang magalit sa akin ng tiyahin ko. Tinawag niya akong sinungaling at inakusahang gumagawa ng kwento. Kaya naman nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Mas masakit pa yung naramdaman ko sa kaloob-looban ko kesa sa sampal na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa mga nangyari ay nagbago na lang bigla ang pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Akala ko nga ay papalayasin na niya ako sa kanila pero hindi naman pala. Pinag-aral pa rin niya ako at nagtatrabaho pa rin ako sa tindahan niya. Pero lalo niya akong trinato na parang hindi na niya ako kaano-ano, kaya naman labis akong nalungkot, Papa Dudut. Inisip ko pa nga na sana nananahimik na lamang ako at pinalagpas ang ginawang kabastusan ng aking pinsan at sana hindi ko na lang sinabi sa tiyahin ko. Mabilis na lumipas ang 4 na taon nang makapagtapos na ako sa kolehiyo. Plano ko na noong maghanap ng ibang trabaho para makaipon ng pera at makabukod na pero hindi naging ganon kadali ang pakikipagsapalaran ko. Sa paghahanap ng mapapasukan kaya sa bahay pa rin ang tiyahin ko ako umuwi. Tumutulong pa rin ako sa tindahan niya nang walang bayad. Hindi na sa bahay nila nakatira si Jordan matapos nitong makipag-live-in sa girlfriend nito 1 taon pagka-graduate niya sa college. Kaya nga aminado ako na nakahinga ko ng maluwag dahil hindi ko nakasama sa iisang bubong ang manyakis kong pinsan. Isang araw ay nag-decide ang tiyahing ko kasama ang tiyo ko at anak nilang bunso na umuwi ng probinsya ng kanyang asawa sa Samar dahil meron daw emergency doon. Hindi ko na alam kung ano yung emergency pero sa akin nila ibinili ng bahay nila. Nabantayan ko raw hanggang makauwi sila. Wala namang problema sa akin yon lalo't 5 araw lang naman sila noon. Kaya lang nung huling gabi na nila sa probinsya ay umuwi na lang sa bahay si Jordan na lasing na naman. At ako kaagad ang pinagdiskitahan niya matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Tinulak niya ako sa sofa
at agad na pinatungan. Pero bago pa siya may magawa sa akin ay natuhod ko na ang kanyang pagkalalaki. Tapos mabilis akong tumakbo sa kusina para kumuha ng kutsilyo sabay tutok sa kanya. Doon na siya nahimasmasan at nakipag-areglo sa akin. Nagsorry siya at nakiusap na ibaba ko na ang kutsilyo. Wala naman talaga akong plano na saksakin siya pero namumuro na siya ng mga panahong yon. Nagawa lang daw niya yon dahil nilayasan daw siya ng kinakasama niya pero hindi ko na siya pinakinggan. At agad akong nagkulong sa kwarto ko ng gabing yon. Kinabukasan ay maagang dumating si Tia sa bahay Papa Dudut. Grabe ma, sobrang namiss ko po tong luto nyo. Oo nga eh. Simula nung umalis ka rito sa bahay para makipag-live-in dun sa girlfriend mo, marami na akong luto na hindi mo nakain. Ay, kumusta na nga pala yung kinakasama mo? Hiwalay na po kami. Ano? Kailan pa? Noong 1 linggo pa po. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Naunahan na po ako ng hiya. Hindi po kasi ako nakinig sa inyo nung sinabi nyo na masyado pang maaga para bumukod kami. Akala ko po kasi kaya na namin eh. Kaso, ultimo yung mga maliliit na bagay, maliliit na problema, pinag-aawayan namin ng matindi. Maliit lang ba na problema yung dahilan kaya kayo naghiwalay? Parang ganun na nga po, mga maliliit na bagay na nagpatong-patong na. Tsaka kasalanan ko rin naman po kung tutusin kasi napagbuhatan ko siya ng kamay nung huling beses na nag-away kami. Good morning po, Chang. Oh, Malin, andiyan ka lang pala sa kwarto mo. Bakit ngayon ka lang lumabas? Masama po kasi yung pakiramdam ko kaya… Weh, masama ang pakiramdam. Talaga lang ah. Baka ayaw mo akong makita kaya nagkukulong ka sa kwarto mo. Sinong gugustuhin makita yung pagmumukha mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi? Sige nga. Uy, wala akong ginawa sa'yo kagabi ah. Wala pa pala sa'yo yung kamuntikan mo na naman akong pagsamantalahan dahil lasing ka at malungkot sa paghihiwalay nyo ng kinakasama mo? Ha? Saan naman ang galing yan? Teka nga Malin, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Yang magaling yung anak ang tanongin ninyo kung anong ginawa niya sa akin nung bigla na lang siyang umuwi rito sa bahay niyo kagabi. Anong ginawa mo kay Malin? Wala akong ginagawa sa kanya ma. Oh, wala naman daw pala eh. Siyempre yun po talagang sasabihin niya. Kasi sino ba namang tao ang gumawa ng mali na aamin sa kasalanang nagawa niya? Wala naman po, diba? Alam mo ikaw, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo sa anak ko ha? Pag hindi ako talaga nakapagtimpi, baka masampal na naman kita. Huwag niyo naman po sanang kampihan yung anak niyo, Chang. Natural, anak ko to eh. Malamang kakampihan ko siya. Kahit na gumawa siya ng mali, ikakampihan niyo pa rin dahil anak niyo? Ganun po ba yon? Hoy, wala akong ginawang mali sa'yo. Masyado kang imbento. Ikaw ang sinungaling! Ang kapal ng mukha mong walang yaka. Ma, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Sinisiraan niya lang ako sa inyo. Bakit ko naman gagawin yun? Anong mapapala ko? Alam ko na gusto mong gawin. Kinukuha mo loob ng mama ko kasi sip-sip ka. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Naiingayan na ako sa inyo eh. Tsaka, mahiya naman kayo sa mga natutulog sa itaas. Paano na lang pag binaba tayo rito ng tatay mo? Ha, Jordan? At magtanong kung bakit tayo nagsisigawan dito. Sige nga! Bakit po ako tinatanong nyo? Bakit di nyo pagsabihan niyang si Malin? Kaya nga! O ikaw namang babae ka. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit ba lagi mo nalang pinagbibintangan itong anak ko? Hindi po ako nang bibintang. Totoo po yung sinasabi ko. Siyempre hindi deny ni Jordan yun. Wala akong i-deny kasi wala namang kailangang i-deny. Wala akong ginawang masama sa'yo. Maraming beses mo na akong ginawa ng masama. Pinsan mo pa naman ako, pero hindi mo na ako nirespeto. Hoy! Maghinay-hinay ka sa pagsasalita ng ganyan sa anak ko, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang sa pamamahay na ito. Hindi ko po nakakalimutan at nagpapasalamat po ako kasi pinatira niyo ako rito sa bahay niyo at pinag-aral. Pero pakiramdam ko hindi na po ako ligtas dito kasama yung anak niyo. O, anong gusto mong gawin ko? Kung uuwi na ulit dito si Jordan at dito na siya titira, ano nga namang siya mag-adjust sa'yo? Kung ganyan lang din pala na may issue ka dito sa anak ko, bakit hindi na lang ikaw lumayas? Tutal, tapos na naman kitang pag-aralin eh. Kaya bahala ka na sa buhay mo. O ngayon, para malinaw sa ating dalawa, simula sa araw na ito, pinalalayas na kita dito sa bahay ko. Papa Dudut, wala na akong nagawa para baguhin ang isip ni Tia nang palayasin niya ako sa pamamahay nila.
Umiyak na lamang ako at tinitigan ang masama ang pinsang kong si Jordan bago sila tinalikuran para mag-impake ng gamit at damit ko. May sinabi pa ang tiyahin ko tungkol sa pagiging walang utang na loob ko, pero hindi ko na siya masyadong pinakinggan. Dali-dali akong umalis sa bahay nila kahit na wala pa akong kain at ligo ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gustong-gusto kong magsumbong sa pulis, pero natakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng tiyahin ko. Pinagbantaan din niya ako na magpapakalat siya ng masamang kwento tungkol sa akin sa probinsya para masira ko. Kaya naman hindi niyo ako masisisi kung pinanghinaan ako ng loob ng mga sandaling yon. Siguro ako pa rin talaga yung probinsyana na kinuha niya sa Aklan at pinag-aral sa Maynila. At kahit na ilang taon na ako rito ay hindi ko pa rin nagawang baguhin noon ang dati kong sarili. Na mahiyain at mahina ang loob. Kaya naman mas pinili ko na lamang na kimkimin ang lahat at nag-focus sa paghahanap ng trabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Sobrang hirap dahil naranasan kong matulog sa kalsada nung araw lalo at wala pa akong nahahanap na mapagkakakitaan. Buti na lamang at may mabuting loob na tumanggap sa akin bilang tindera at tagahugas ng pinggan sa isang kainan kaya nagsimula na akong kumita ng pera. Gustong-gusto ko nang umuwi noon sa Aklan. Pero ayaw ko pa rin naman dahil wala pa ako kaya nag-ipon na lamang ako ng pera para may panggastos ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 9 na taon na kapag-asawa na ako rito at nagkaanak. Tapos ay nakarating na lang sa kaalaman ko na namatay na pala ang pinsang kong si Jordan matapos masangkot sa isang aksidente sa motor. Dahil awang-awa ako noon sa tiyahin ko ay pinuntahan ko siya sa bahay nila dahil gusto kong makiramay sa kanya, kaya lang ay hindi na pala ako welcome doon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito sa burol ng anak ko, Malin? Gusto ko lang naman pong makiramay sa pagkamatay ni Jordan kaya nagpunta po ako rito. Pero alam mo ba na hindi ka na welcome sa pamamahay ko simula nung pinalayas kita? Kaya ewan ko na lang talaga sa kung anong klaseng kakapalan talaga na mukha ang meron ka para bumalik ka pa rito. Kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan nung araw, ikalimutan na lang po natin. Magkapatawaran na po tayo. At saka nandito ko kasi malungkot ako dahil wala na ang pinsan ko. Anong malungkot? Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mong yan? Baka ang ibig mong sabihin masaya ka kasi sa wakas namatay na yung anak ko. Hindi po totoo yan. Hindi raw totoo, pero alam kong yun ang matagal mo nang gusto mangyari sa kanya. Kahit kailan hindi ko po hiniling na mamatay si Jordan. Kahit na ginawa niya ako ng masama. Saka hindi po ba kayo nakikinig? Kalimutan na natin yung nangyari noon at magkapatawaran na tayo. Napatawad ko na po si Jordan. Matagal na panahon na. Pwes, hindi ako ganun kadaling magpatawad, lalo na sa katulad mong walang utang na loob sa akin. Alam mo, nito ko lang napagtanto na may sa demonyo ka pala. Ano pong sinasabi niyo? Na anak ka naman kukulam. Kasi may dala kang sumpa sa pamilya namin. Simula nung umalis ka, nagkanda-leche-leche na yung buhay namin. Halos malugi na yung tindahan at bakery ko. At kulang na lang magsara na. Mabuti na lang kahit papano na ilaban ko. Kaya nakakabalik pa rin sa akin yung puhunan ko kahit paunti-unti. Tapos yung mister ko, nagkasakit ng malubha. Kaya kinailangan siyang operahan. Yung anak kong pangalawa, nakabuntis naman. Kaya hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos namatay naman si Jordan. Lahat yun, kasalanan mo. Wala po akong ginagawang masama sa pamilya niyo, Chang. Ako nga yung ginawa ng masama ni Jordan, tapos hindi niyo naman ako pinaniwalaan. At bakit? Sino ka para paniwalaan ko, ha? Kaya siguro kayo kinarma kasi masama talaga ang ugali niyo. Anong sinabi mo? Sabi ko, masama talaga ugali niyo. Kunwari lang kayong concern kayo sa akin kaya tinulungan niyo ako makapunta rito sa Maynila at pinag-aral. Pero sa huli, sinusumbatan niyo lang din ako. Kahit kailan,
Wala ka talagang utang na loob! Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Nire-respeto ko kayo bilang tiyahin ko at nagpapasalamat ako sa inyo ng husto dahil tinulungan niyo akong makapag-aral at makaalis sa probinsya namin. Pero sobra-sobra po yung kapalit nun sa akin. Wala po kayong alam kung paano ako nabuhay sa takot at kaba pag nasa paligid yung anak niyo. Simula nung ginawa niya ako ng masama. Tapos kayo na inaasahan kong magiging kakampi ko, hindi pa naniwala sa akin. Kung ano-ano rin pong masasakit na salita ang sinabi niyo sa akin na kinimkim ko lang sa dibdib ko kasi umaasa ako na mawawala rin yon. Kaya nga pumunta ako rito ngayon para makiramay sa inyo. Kaya lang pinapasama niyo na naman yung loob ko. Sana kasi hindi ka na lang pumunta dito eh. Sana hindi ka nagpakita sa akin. Kasi ayaw ko naman makita yung pagmumukha mo talaga. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang dalang malas. May sakampon ka ni Satanas! Kaya lumayas ka na ngayon sa harap ko! Hindi niyo na po ako kailangan palayasin dahil aalis po talaga ako. O ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Alis na! At wag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, pinagsisihan ko na po na pumunta pa ako sa burol ng pinsan ko matapos akong ipahiya at palayasin ng tiyahin ko. At kahit na hanggang makauwi ako sa bahay namin ay iyak ako ng iyak. Nagsumbong agad ako sa asawa ko at sinabi niya sa akin na huwag na raw akong magpakita sa tiyahin ko o bumalik pa sa bahay nila kahit kailan. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi ko lang mapigilang malungkot dahil sincero naman at seryoso ang pakikiramay ko sa kanya ng panahong yon. Pero siguro'y hindi na talaga kami magkakasundo pa. Nasaktan lang din ako noong sinabi niyang may dala akong kamalasan at sumpa sa pamilya nila samantalang ako na nga ang ginawa ng masama ng anak niya noon. At hindi niya ako pinaniwalaan kaya siguro'y nakarma sila. Pero hindi naman ako humiling noon. Baka kusa lang talagang binigay sa kanila yon ang kapanaran. Simula noon ay pinutol ko na nga ang ugnayan sa tiyahin ko at sa pamilya nila. Kung tatanungin ninyo ako, kung may balita pa ako sa kanila ay wala na po masyado. May naririnig po akong kwento mula sa iba naming kamag-anak na may sakit daw ang tiyahin ko pero hindi ko na po kinumpirma pa. Siguro may bahagi sa akin na natatakot nang magpakita sa kanya dahil baka sumbatan niya lang ulit ako at pagsalitaan ng masama at masakit. At ayoko na ulit na mangyari yon, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, pamilya ko na lamang at negosyo ang iniintindi ko. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan ko noong araw at sa kamay pa mismo ng kamag-anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan, Papa Dudut. Na sa tuwing nangyayari yon ay nililigtas niya pa rin ako. Kaya naman, sa kanya ang kapurihan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Malin. Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Sumulat po ko sa inyo para i-share ang isang nakakatuwang alaala ko mula noong kabataan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Isa itong kwento na tiyak akong makakarelate ang lahat lalo na sa mga kaedaran ko na dumaan sa parehong henerasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jepong, 38 years old at isang city guard. Ang kwento ay nangyari 16 years ago. Di pa uso noon ng Facebook at isa pa lamang akong hamak na binatang tambay noon. Wala pang social media ng panahon namin. Ang tanging kinakaadikan ng mga kabataang tulad ko noon ay ang pagtitext sa cellphone. Isa sa mga hindi ko malilimutan noong panahon ko ay noong nauso ang pagkakaroon ng text clan. Para sa mga hindi po nakakaalam, sa mga Gen Z,
Ang clan ay grupo ng mga taong karaniwan ay hindi magkakakilala na nagmula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang mga miyembro nito ay araw-araw na nag-uusap sa text, nag-a-update sa mga kaganapan sa buhay nila at nagsisend ng mga kung ano-anong quotes sa pamamagitan ng group messaging. Sa panahon ngayon, ang tawag naman dito ay group chat. Pero sa panahon namin, sa halip na isahang pag-send ang ginagawa sa message namin ay mano-mano namin po itong pinapadala. Kung nakaregister ka naman sa Anlitext na promo, ay maaari mo itong isend to all sa lahat ng miyembro ng inyong clan. Ang tawag namin doon ay GM o yung group message papadudot. Ano na naman tong GM na sinend mo? Lyrics yan ng bagong kanta. Ganda no? Relate ka ba? Tungkol yan sa taong iniwan. Ang drama mo naman. Paano ka makaka-relate sa ganyan wala ka namang nobya? Bakit? Yung may girlfriend lang ba kailangang makarelate sa lyrics ng mga kanta? Hindi naman, pero ang corny kasi. Dapat yung mga nakakatawang joke ang gini-GM mo para nakaka-good vibes. Sus, di mo lang alam kasi yung kanta eh. Hindi nga, tsaka hindi ako interesado. Hindi naman ako mahilig sa mga banda-banda na yan eh. Kaya di ka makarelate sa kung anong sikat ngayon eh. Sa bagay, matanda ka na pala. 27 lang ako boy. 5 taon lang pagitan natin. Kung makapagsalita naman to. Matanda na yun. Ikaw nga yata pinakamatanda sa clan natin ngayon eh. Sira ulo to. Pasalamat ka nga, sinali pa kita sa clan eh. Nakasali nga, pero ang boring naman ng clan mo. Wala man lang maayos na kausap dun. Puro bata kasi. Tapos iilan lang yung kaidara natin dun. Sinali lang din naman kasi ako ng katrabaho ko dun, pampatay oras. Pero kung naghahanap ka ng mas magandang grupo, may bagong clan na nagre-recruit sa akin ngayon. Talaga? Oo, bawal ang bata dun. Walang menor de edad. Kaya mas maganda to kaysa sa clan na meron tayo ngayon. Sali mo ako, dali. Kung gusto mong sumali, kailangan mo munang umalis sa current clan natin ngayon. Bakit naman? May rules sila na 1 clan per person lang eh. Hindi sila tumatanggap ng taong member na ng ibang clan. Bakit daw? Ewan ko. Exclusive lang daw sila eh. Ang dami naman nilang alam. Clan lang naman yan eh. Hindi lang yun kasi basta-bastang clan. Halos lahat ng member doon, sobrang close na nila sa isa't isa. Magkakaibigan na sila. May mga nagkatuluyan na nga rin eh. Talaga? Pero hindi ba bawal magpakilala sa mga clan? Dapat may gamit kang codename? Oo, bawal. Pero wala naman silang magagawa kung nagkagustuhan yung mga clanmates eh. Tsaka hindi na nila malalaman kung may mga nakikita mang clan members. Hindi rin maiiwasan yon kasi may mga nagaganap namang grand eyeball. Marami bang babae doon? Marami. Isa tong clan na to sa pinakasikat na clan ngayon. Daming ang sumasali eh, kaya pili lang talaga yung kinukuha nila. Tsaka may limit lang ata yung bilang ng members. Paano ba makasali? Kailangan may kakilala kang member. Yung katrabaho ko, member ngayon dun. Pwedeng-pwede niya tayong ipasok kung sakali. Sali tayo. Alis na tayo sa clan natin ngayon. Puro coach lang naman nare-receive kong text sa kanila eh. Sige, sasabihan ko yung katrabaho ko. Baka sakaling dito na ako makahanap ng girlfriend. Malay mo. Balita ko, madalas silang nag-grand eyeball eh. At ang sabi, marami raw magagandang babae sa clan nila. Gusto ko yan. Para makakilala naman tayo ng bagong kaibigan. Teka lang, itetext ko na yung katrabaho ko. Nag-send yun nung nakaraan ng form na kailangang sagutan eh. Teka, kailangan pa bang magbigay ng personal information? Oo, pero yung mga admin lang naman na makakaalam ng impormasyon na ibibigay mo. Bawal pa rin magpakilala. Pero dapat alam ng mga admin yung totoong pagkakakilanlan mo. Para kung sakaling may masamang mangyari o kung may gawin kang hindi maganda, madali ka lang nilang matuntun. Nakakatakot naman pala yung clan na yan. Nakakatakot kung may plano kang gumawa ng masama. Pero kung ang hanap mo lang naman ay kaibigan o girlfriend, mag-i-enjoy ka rito. Yun ang sabi ng katrabaho ko. Hindi ko pa naman nararanasan kaya hindi ko pa masasabi kung totoo yung mga yon. Hindi ka ba sasali? Sasali ako kung sasali ka. Oo, sasali ako. O sige, paalam na lang muna tayo sa clan natin bago tayo sumali sa bago para matanggap tayo agad. Sige, uunahan ko nang magpaalam kay admin. Tandang-tanda ko pa.
Palagi noong nauubos ang pera ko para lamang makapag-load ng Only Text at Only Call para lamang makapag-update ako sa clanmates ko. Mahal kasi ang bayad kada text noon kaya kailangan mag-register sa mga promo. Isang requirement sa grupo namin noon ay kailangan naming mag-send ng group text sa lahat ng clan members kahit gaano pa ito kawalang kwenta. Ang ginagawa ko noon ay nagsasend ako ng mga quotable quotes kada hapon at kung sino man ang mag-reply sa message ko, ayun na ang nakakausap ko lalo na kapag bored ako. Bawal ang magbigay ng totoong pagkakakilanlang kapag miyembro ka ng clan. Meron kaming kanya-kanyang code name noon at ang gamit ko dati ay Emo Punk 57 para medyo rebelde ang datingan. Ang codename na yon ay laging nakalagay sa dulo ng bawat text message na pinapadala namin na siyang nagsisilbing naming signature. Tuwing nagkakaroon kami ng bagong miyembro ay nagpapakilala sila sa pamamagitan ng ASL o yung tinatawag na age, sex, location. Kasama na ang codename nito. Required sa amin na isave ang number nila para maisama sila sa send to all list namin. Kung tama ang memorya ko, papadudot, nasa mahigit 50 na katao ang miyembro ng clan namin noon. May ilan na mula pa sa Rizal, Cavite, Lucena, Batangas, Pampanga at kung saan-saan pa. Isa sa mga miyembro nito na hindi ko makakalimutan ay si Lady Maldita na naging textmate ko noong panahong yon, papadudot. Sarap ng ngiti ah! Sino ba yung ka-text mo at para kang baliw dyan ang umingiti mag-isa? Wala. Magka-text lang kami ni Lady Maldita ngayon. Lady Maldita? Hindi ba yan yung bagong pasok sa clan natin? Oh, siya nga. Bilis ah! Close na kayo agad? Winelcome ko lang siya tapos nagtuloy-tuloy na yung usapan namin. Kausap ko rin yan nung nakaraan eh. Talaga? Anong pinag-usapan nyo? Wala naman, kung ano-ano lang. Pero masarap siyang kausap, no? Oo, ang kulit nga niya sa text eh. Hindi siya na nag-uusapan. Kaya minsan hindi ko namamalayan yung oras. Ilang oras na pala kaming magkausap. Malayo siya sa codename niya na Maldita kasi hindi naman siya Maldita talaga. Tinanong ko nga siya kung bakit Lady Maldita yung codename niya. Oh, anong sabi? Wala lang daw. Trip lang daw niyang gamitin yung salitang Maldita para cool daw pakinggan. Kung sa bagay, emo punk nga yung codename mo. Eh hindi ka naman emo. Mas lalo sa'yo. Dark Knight 69? Superhero ka? Kaya nga codename eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Sa tingin mo, maganda tong si Lady Maldita sa personal? Hindi ko alam. Di ko pa naman siya nakikita eh. Bakit? Type mo? Medyo. Anong medyo? Oo at hindi lang ang sagot sa tanong ko. Hindi pa nga ako sigurado. Magaan siya kausap pero hindi ko pa naman siya nakikita ng personal kasi. Kailangan ba makita mo muna siya bago mo siya magustuhan? Malamang. Ikaw ba gusto mong magkagusto sa pangit? Siyempre kung ako papipiliin, dun ako sa maganda. Pero nasa tao rin naman kasi yan. Kung nahulog ka dahil sa ugali ng tao, kay pangit man yan, titibok talaga ang puso mo para sa taong yun. Baka lang kasi masayang yung pagkagusto ko sa kanya kung pangit naman pala siya. Ang pangit naman nun? Nakabase ka sa panlabas na anyo ng tao? Yun na magdidikta sa'yo kung mamahalin mo ang isang tao o hindi? Oh, bakit? Anong masama dun? Ganun naman talaga sa totoong buhay. Ipokrito ka kung sasabihin mong hindi ka naghanap ng magandang babae na magiging nobya mo. Hindi. Hindi ako ganung tao. Mas gugustuhin ko na lang yung babaeng totoong mahal ako at mahal ko kesa sa taong gusto ko lang kasi maganda siya. Napakabuti mo namang nilalang. Wala akong magagawa kung yun ang gusto mo. Basta ako, alam ko kung anong gusto ko. Bata ka pa nga talaga kung mag-isip. Matanda ka na kasi. Sira ulo. Paano kung pangit si Lady Maldita? Sa akin na lang siya? Bakit? Type mo rin si Lady Maldita? Bakit naman hindi? Katulad ng sinabi mo, magaan siya kausap. Totoo yun. Parang may tinatago siyang talino kasi may sense of humor din siya. Hindi siya boring. Di natin masabi. Baka magustuhan ko rin siya. Loko ka, aagawin mo pa siya sa akin. Bakit? Sa'yo ba siya para maagaw ko? Magkausap lang naman kayo ah.
Tsaka ikaw mismo nagsabi na hindi ka pa sigurado kung magugustuhan mo siya kasi hindi mo pa naman nakikita yung mukha niya. Kahit na, ako nauna sa kanya. Bakit? May pila ba? Hindi to first come first serve. Kung sino magustuhan niya, yun ang panalo. Nakikipagkompetensya ka ba sa akin? Bakit? Takot ka? Ba't naman ako matatakot sa'yo? Di hamak naman na mas lamang ako sa'yo. Yun naman pala eh. Eh di may the best man win na lang. Ako na yun. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Huwag ka masyadong pakampante. Magugulat ka na lang ako na pala yung pinili. Nek-nek mo. Taas ang tingin mo sa sarili mo eh. Hanggang ngayon wala ka pang nobya. Malay natin si Lady Maldita na yun. Sa akin mapupunta si Lady Maldita. Sisiguraduhin ko yun. Tingnan na lang natin kung kanino siya mauuwi. Simula noon ay gabi-gabi na kaming magka-text ni Lady Maldita. Mula raw siya sa Santa Rosa, Laguna at mas matanda siya ng 2 taon kesa sa akin. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na hindi niya pinangalanan. No boyfriend since birth daw siya at first time lang na sumali sa clan. After siyang makatanggap ng imbitasyon mula sa isang unknown number. Masayang kausap sa text si Lady Maldita, Papa Dudut. Lagi nga akong excited noon tuwing nakakatanggap ako ng message mula sa kanya. Wala pang 1 segundo ay may sagot agad ako sa mga message niya. Noong araw, lagi akong nakakatanggap ng love quotes mula sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ko naisip na baka may gusto siya sa akin. Ang pag-uusap naming dalawa ni Lady Maldita sa mga sumunod na linggo ay mas lumalim pa hanggang sa nawala na sa isip namin noon ang pagkakaroon namin ng clan. Binaliwala namin ng rule na bawal magbigay ng personal information sa isa't isa. Nagpakilala ako kay Lady Maldita at doon ko na rin nalaman na ang totoo niyang pangalan ay Almira. Tumagal pa ng 1 buwan ng pag-uusap naming dalawa, Papa Dudut. May ilang pagkakataon na gusto ko siyang tawagan para sana mas maging maayos ang kwentuhan namin dahil minsan ay nakakatamad ding mag-text. Pero kada tumatawag ako ay hindi ito sinasagot ni Almira. Mahiyain daw kasi siya at tuwing may kausap siya sa telepono ay nabablangko ang utak niya. Mas gusto raw niya ang text para may oras siyang makapag-isip sa mga i-reply niya. Hindi nga naglaon, Papa Dudut, ay sinubukan kong ligawan si Almira dahil alam kong noong time na yon ay interesado rin sa kanya si Ronnie. At ayokong maagawan ako sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po alam kung papaano ang panliligaw na ginawa ni Ronnie kay Almira pero sa aming dalawa ako ang nagwagi. Papa Dudut, dahil ako ang sinagot niya sa aming dalawa. Naging girlfriend ko siya kahit na hindi namin alam ang itsura ng bawat isa. Yun ang naging thrill ng relasyon naming dalawa at yun din siguro ang naging dahilan kung bakit nagtagal kami. Mas na-excite kaming dalawa dahil may kanya-kanya kaming bersyon na ini-imagine namin para sa bawat isa. Si Almira ang naging laman ng buhay ko sa mga sumunod na buwan. Sa kanya umikot ang mundo ko dahil siya lang ang nakakaintindi sa mga problemang pinagdaraanan ko. Tuwing magkausap kami noon, pakiramdam ko ay may sarili kaming mundo malayo sa mga tao. Malayo sa mga problema. Inggit na inggit nga sa akin noon si Ronnie dahil ako ang nagwagi sa puso ni Almira. Hindi nga nagtagal ay dumating din ang pinakaabangan kong araw, nag-set ng grand eyeball ang clan namin. Noong nalaman ni Almira ang tungkol sa grand eyeball ay nag-alangan siya. Matagal bago ko napapayag si Almira na sumama sa eyeball na yon. Ginawa ko ang lahat para lamang mapa-oo siya. Lahat ng rason niya para hindi makapunta ay hinanapan ko pa ng solusyon. Willing pa nga ako magbayad noon ng pamasahe nito at tutulugan para lamang makadalo siya. Sa huli ay napilit ko siyang sumama para makapagkita na kami.
matapos ang napakahabang panahon ng pagchat-chat at pagte-text naming dalawa. Jepong, manlibre ka naman dyan kahit soft drinks lang. Sa akin natambay ka pa talaga magpapalibre? Wala akong pera. Ikaw nga tong dapat manlibre. Ikaw yung may maayos na trabaho sa ating dalawa. Petsa de peligro ako ngayon. 20 pesos na nga lang natitira sa pitaka ko Puro barya pa. Kung bakit kasi sobrang gastador mo? Nakalimutan mo yata na breadwinner tong kausap mo. Winner saan? Sira, breadwinner. Ang ibig sabihin nun, ako yung bumubuhay sa pamilya ko. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Akala ko nanalo ka. Ano palang plano mo sa Grand Eyeball ng clan natin? Pupunta ka ba? Siyempre naman. Yun na yung pagkakataon namin ni Almira para magkita. Talagang seryoso na yung relasyon nyo ni Almira. Oo naman. Anong akala mo sa amin? Naglalaro lang ng bahay-bahayan? Swerte mo. Ikaw yung pinili sa ating dalawa. Sabi ko naman sa'yo, ako yung pipiliin Kung naniwala ka lang sana sa akin, hindi ka na nag-aksaya pa ng oras. At least sinubukan ko. Talunan man, wala akong pagsisisi. Wala ka naman sigurong tampo sa akin dahil hindi ka pinili. Ba't naman ako magtatampo? Ano ako, bata? Masaya nga ako na may girlfriend ka na ngayon. Matagal mo na yung hiling kaya bigay ko na yan sa'yo. Inggit ka no? Sus! Ako? Maiinggit? Marami pang babae dyan. Hindi ko kaiinggitan yung girlfriend mong walang muka. Pero, paano pala kung hindi mo siya type? Paano kung pangit siya? Malaki ang tiwala ko na maganda tong si Almira. Paano mo nasabi? Basta, Hindi pa ba sapat yung naging ugnayan yung dalawa na kung sakali mang hindi siya kagandahan magugustuhan mo pa rin siya? depende na lang siguro. Paanong depende? Hindi ko masabi sa ngayon Tingnan na lang natin kung ano yung mararamdaman ko kapag nakita na namin ang isa't isa. Tsaka, wag natin pangunahan yung sitwasyon. Malay ba natin kung maganda naman pala si Almira, di ba? Binibigyan lang naman kita ng paalala. Dapat hindi ka masyadong mag-expect. Baka mamaya sa sobrang taas na expectation mo, madismaya ka lalo. Teka, ba't mo ba pinagpipilitang pangit si Almira? Nagkita na ba kayo? Hindi Nagkita na kayo no, kaya ka ganyan makapagsalita. Uunahin niya makipagkita sa akin kesa sa'yo mismo na boyfriend niya? Mag-isip ka nga, Jepong, kung ano-ano iniisip mo dyan. Ang sa akin lang naman, ano man yung maging itsura ni Almira, sana tanggapin mo pa rin siya. Swerte ka kung maganda siya, pero paano kapag hindi? Di pinaasa mo lang yung tao. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya paaasahin Sana nga kasi tao yun. May sariling damdamin at puso siya na masasaktan kapag bigla mo na lang siyang iiwan dahil lang sa itsura niya. Basta, malakas ang kutob ko, maganda si Almira. Maiinggit ka na lang sa akin kapag nakita mo siya. Katulad ng sinabi ko, masaya ako para sa'yo ano man ang mangyari. Hindi kita kaiinggitan kasi kaya ko rin maghanap ng babaeng para sa akin. Sumama ka na lang kasi sa eyeball para sabay nating makita si Almira. Pustahan ulit tayo kung gusto mo. Wag na. Bigay ko na sa iyo yung araw na yon. Para sa inyong dalawa yon. Nagsaselos ka lang yata kaya ayaw mong pumunta sa eyeball. Jepong, sayong-sayo na si Almira. Huwag mo akong problemahin kasi marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sige, ikaw bahala. Tawagan mo kaya siya? Ayaw nga niya ng ganun. Awkward daw siya sa tawag. Bakit naman? Hindi ko alam. Basta, hindi raw siya mahilig sa mga tawag-tawag na ganyan. Nape-pressure daw siya. Weird Parang may tinatago. May tao bang hindi mahilig sa tawag? Meron, yung mga mahihain. Kapatid ko nga ayaw din sa ganun Magkikita naman na kayo Wala naman na sigurong kaso kahit magtawagan pa kayo sa cellphone. O sige, susubukan ko siyang tawagan ulit. Kahit na alam kong hindi naman niya ako sasagutin. Ilang beses ko na siyang sinubukan tawagan. Ayaw talaga niya. Eto na, tatawagan ko na. Mukhang ayaw nga talaga. Hello? Sumagot siya! Hello? Almira? Sandali lang Hanap lang ako ng pwesto. Ronnie!
Hey, sumagot siya! Parang naka-jackpot sa loto ah. Sige na, mag-usap na kayo. Maiwan muna kita. Usap lang kami. Bagay na bagay ang boses ni Almira sa inimagine ko, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong na-excite dahil nabigyan ko na ng boses ang babaeng ilang buwan ko nang kausap. Kung pwede lang sana noong gabi-gabi na lamang kaming magtawagan kaso'y ayaw talagang sumagot ng tawag minsan si Almira. Gawa nga na may anxiety daw siya pagdating sa mga ganong klase ng pag-uusap. Kahit papaano naman ay minsan ay pinagbibigyan pa rin niya akong kausapin ko siya sa tawag kapag nakukulitan na siya sa akin. Sapat na para sa akin yon, Papa Dudut. Habang binibilang namin ang araw bago ang Grand Eyeball ng clan ay kung ano-ano ng plano ang binuo namin ni Almira kapag nagkita kami. After Eyeball ay nangako siya sa akin na mag-i-stay muna siya sa Maynila para magkasama pa kami ng mas mahaba. Para mapaghandaan ang unang pagkikita namin ni Almira ay nagpagupit pa ako noon at bumili ng bagong damit. Gusto ko kasi na presentable ako kapag nakita niya ako para hindi siya ma-disappoint sa akin. Hindi rin naman ako kapangitan, Papa Dudut. Alam kong may kaunting ibubuga rin naman ang itsura ko kaya sigurado ako noong hindi siya mate-turn off sa akin kapag nakita na niya ang itsura ko. Sa isang malaking mall ginanap ang Grand Eyeball ng clan namin, Papa Dudut. Halos nasa 30 katao din ang dumating na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang pinakamalayo na sigurong miyembro namin ay dumating pa mula sa Tarlac. Pero sa 30 katao na miyembro na nagpakita noong araw na yon, wala si Almira. Ang huling text niya sa akin noong araw na yon ay nasa biyahe na raw siya. Pero pagkatapos noon ay hindi ko na siya makontak pa. Maging ang mga kasamahan namin ay hindi niya nire-replyan. Sobrang dismayado ako noon kay Almira sa puntong nagkaroon ako ng tampo sa kanya ng araw na yon. Saya pala ng mga ganong Grand Eyeball, no? Akala ko boring eh, kaya hindi ako interesado nung una. Mabuti na lang pala, last minute nagbago yung isip ko at sumama ako sa'yo. Wag mo muna akong kausapin. Bad trip ako ngayon. Oh, ano nangyari? Bakit ka naman bad trip? Hindi ako sinipot ni Almira. Ha? Hindi siya dumating? Nung nagkahiwalay tayo kanina, akala ko kikitain mo na siya. Yun dapat ang plano. May napag-usapan kaming meeting place para mas mauna kaming magkita. Dapat sabay kaming pupunta sa Eyeball. Kaya kita pinauna kanina. Kasi gusto kong ako yung maunang makakita sa kanya. Kaya naman pala hindi kita makita kanina eh. Akala ko naman, mas pinili niyong umalis na lang para mag-date sa labas. Buong araw, hinintay ko siya sa meeting place namin. Walang Almira na dumating. Pero bakit daw? Bakit hindi siya nakarating? Hindi ko alam. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi kaya may nangyari sa kanya habang papunta dito? Ang sabihin mo, iniindyan niya ako. Pero bakit ka naman i-Indianin nun? Eh ang tagal niyo ng plinanat ng pagkikita niyo. Yun ang palaisipan sa akin hanggang ngayon. Kaya nga ako nababanas eh. Baka naman hindi pa siya ready. O kaya naunahan siya ng hiya kaya hindi na siya tumuloy. Kung ganun man ang nangyari, maiintindihan ko naman siya eh. Basta sabihin lang niya sa akin na hindi na siya matutuloy. Hindi yung pinaghintay pa niya ako buong araw para lang pala sa wala. Hindi ba siya nagsabi? Hindi, nakakainis nga eh. Text ako ng text sa kanya. Naubos na nga yung load ko kaka-text sa kanya. Hindi man lang siya nag-reply. Nako, mukhang in-Indian ka nga talaga. Hindi mo naman sinabi sa akin para sana nasamahan kita sa pag-aantay. Idadamay pa kita sa problema ko? Wag na. Yung Eyeball naman ang ipinunta mo eh, hindi si Almira. Pero syempre kaibigan kita. Gusto ko rin naman na samahan kita kapag may problema ka pinagdadaanan. Salamat, pero kaya ko namang harapin mag-isa yun eh. Hindi naman na ako bata para mangailangan ng kasama. Tsaka nakakahiya. Ano namang nakakahiya doon? Ang yabang-yabang ko magsalita tapos di rin naman pala ako sinipot. Doon ka pa talaga nahiya? Sanay na ako sa kayabangan mo kaya wag mo nang ikahiya yun. Pero hindi mo ba naisip?
Paano kung nagpunta naman pala talaga siya? Anong ibig mong sabihin? Paano kung nakita ka na pala niya, tapos na-realize niya na hindi ka niya type, kaya hindi na siya nagpakita pa sa'yo? Hindi naman ako pangit eh. Alam ko naman yun. Ang pogi-pogi mo eh. Pero hindi rin naman natin hawak yung taste ni Almira. Paano kung iba pala tipo niya? Okay lang naman yun kung hindi niya gusto itsura ko. Pero sana naman sabihan niya ako. Para hindi niya ako pinaghintay na parang tanga. Hindi ko na tuloy nakilala yung ibang clanmates natin dahil sa kakaantay ko sa kanya. Hayaan mo. Balita ko may eyeball yata ulit sa susunod na buwan. Talaga? Oo, yun ang napag-usapan kanina bago umuwi. Sayang talaga. Kung alam ko lang sana na hindi na dadalo si Almira, nagpunta na lang sana ako sa inyo kanina. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Ba't mo siya inantay ng ganun katagal? Hindi mo man lang ba naisip na baka hindi na talaga siya tutuloy? Siyempre binigyan ko siya ng chance. Naisip ko na baka late lang siya o kung ano. Hindi ko naman alam na talagang hindi pala niya ako sisiputin. Antayin mo na lang kung anong paliwanag niya. Baka naman may maayos na rason kung bakit hindi siya nakapunta ngayon. Lawakan mo na lang muna yung pag-iisip mo. Yun ay kung papansinin pa niya ako. Hindi niya ako pinapansin eh. Paano mo naman nasabing hindi ka pinapansin? Baka naman nakapatay yung phone niya o baka wala siyang pang-reply sa'yo. Nagre-ring yung phone niya kanina. Ibig sabihin hindi siya lobat o anuman. Ibig sabihin nababasa niya yung mga text ko sa kanya. Ayaw lang niya akong pansinin. Ganito na lang gawin mo. Pagka uwi mo, magpalamig ka muna ng ulo. Tsaka mo siya i-text ulit. Alamin mo muna kung bakit hindi ka niya sinipot. Tsaka ka mag-decide kung anong gagawin mo sa kanya. Bahala na. Yun ang gawin mo. Gusto mo kumain muna tayo bago tayo umuwi? Napagod ako sa eyeball eh. Ginutom ako. O sige, tara. Baka sakaling mawala tong inis ko. Kinabukasan, Papa Dudut, ay isang mahabang text message ang pinadala sa akin ni Almira. Sa sobrang haba nito ay nahati pa ang text sa 3 long message dahil limitado lang ang bilang ng salita na pwedeng ipadala sa text noon. Nagsimula si Almira sa paghingi ng tawa dahil hindi siya nakadalo sa eyeball na ilang linggo ring naming inabangan. Saka siya nagpaliwanag na hindi raw siya nakapunta dahil nagkaroon ng emergency sa bahay nila. Isinukod sa paggamutan ng nanay niya dahil bumaba raw ang sugar level nito at muntik nang mapahamak ang kanyang buhay. Ang galit na naramdaman ko noon ay biglang napalitan ng pag-aalala. Agad ko rin naman siyang pinatawad sa ginawa niyang pang-Indian sa akin dahil naintindihan ko naman na mas mahalaga ang pamilya kesa sa pagkikita naming dalawa. Marami pa naman kaming pagkakataon para magkita uli kaya hindi ko na lamang ito masyadong dinibdib. Sa halip ay nangako sa akin si Almira na babawi na lamang siya sa akin sa mga susunod na araw. Sa katunayan, siya mismo ang nag-set ng bagong araw ng pagkikita namin. Ilang araw ang hinintay ko para sa pagkikita namin ni Almira. Hindi na nga ako makapag-focus sa mga ginawa ko noon dahil sobrang excited ako sa meet-up naming dalawa. Ang dami kong planong gawin sa kanya kapag nagkita na kami, Papa Dudut. Kaso nga lang, nang dumating ang araw ng paghaharap naming dalawa ng girlfriend ko, ay nadismaya lamang ako, Papa Dudut. Ang lahat ng expectation ko ay parang tubig na nag-flash sa toilet nung nakita ko na ang babaeng nagngangalang Almira na naging girlfriend ko ng ilang buwan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang mall sa Parañaque kami nag-decide na magkita ni Almira. Siya mismo ang pumili ng lugar na yon kaya pinagbigyan ko siya. Sobrang dami ng tao noong araw na yon dahil araw ng Sabado. Ang malala ay nagloloko pa ang network provider ko noong araw na yon. Hindi ako makapag-register ng only calls at text kaya limitado lang ang text na naipapadala ko kay Almira habang hinihintay ko siya dahil baka maubusan ako ng pang-contact sa kanya. Noong araw na yon ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil matagal ng panahon kong hinihintay ang pagkikita naming dalawa. Sa huling text niya sa akin ay nakasuot daw siya ng itim na t-shirt at pantalon. Halos suyurin ko na ang buong mall para lamang maghanap ng babaeng nakaitim at nakapantalon. May punto pa nga
Noong may punto pa nga noong isang babae ang nilapitan ko dahil saktong siyang iniisip kong itsura ni Almira. Kaso napahiya lamang ako dahil hindi pala siya si Almira, Papa Dudut. Mahigit 2 oras na akong naghihintay noon nang bigla-bigla ay tumigil na naman sa pagbibigay ng update sa akin si Almira. Nang mga oras na yon ay nagsimula na ako magkaroon ng hinala. Ganon na ganon kasi ang ginawa niya sa akin noong eyeball. Bigla na lang siyang tumigil sa pagre-reply. Pakiramdam ko ay hindi na naman niya ako sisiputin. Pero kahit na ganoon ay nagantay pa rin ako ng ilang oras hanggang sa bigla itong nag-text sa akin at nagsabing nasa mall na siya. Papa Dudut, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Habang excited na hinahanap si Almira, ay biglang dumating si Ronnie at mas nauna kong nakita kesa kay Almira, Papa Dudut. Jepong! Oh, Ronnie, anong ginagawa mo rito? May dinaanan lang ako. Naghahanap kasi ako ng bagong sapatos kaya nagpunta ako rito sa mall. Ah, ganun ba? Buti naman nakita mo ako sa dami ng tao ngayon dito sa mall. Sakto nga eh. Ano bang ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Dito kami magkikita ni Almira. Ngayon yung meet up naming dalawa. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya hindi ka na naman siputin nun ha? Totoo na to. Alam kong hindi na mauulit yung nangyari noon. Kapag ginawa ulit yun ni Almira, alam niyang magagalit ako sa kanya. Kaya sigurado ako ngayon na magkikita na talaga kami. Gusto mo samahan muna kita magantay para naman hindi ka maboring dito? Sige, pwede naman para may makausap din ako. Sige, maupo na ako rito. Itong Almira ba na to? Gano'n na ba kalalim yung pagtingin mo sa kanya? Seryoso na talaga ako sa kanya. Sobrang nahulog na yung loob ko kay Almira. Na kahit ano man ang itsura niya, kahit pangit siya, tatanggapin ko talaga siya. Talaga? Ganon ka na kaseryoso sa kanya? Kahit na hindi pa kayo nagkikita? Oy, hindi ko alam kung bakit pero para ba ang tagal na naming magkakilala? Alam niya yung mga trip ko eh. Tanggap niya yung pagkatao ko. Maliban sa'yo, siya lang siguro yung taong nakakaintindi sa akin. Kaya kahit buong araw pa ako maghintay sa kanya rito, aantayin ko talaga siya. Kulang na nga lang ako na mismo pumunta sa kanila eh. Ba't di mo ginawa? Ayaw niya. Strict daw yung parents niya. First time lang daw kasi niya magkaroon ng boyfriend kaya baka mabigla yung mga magulang niya kapag nakita nila ako. Kaya siguro natatakot siyang makipagkita sa akin nung una kasi kinakabahan siya. First time lang niyang makipagrelasyon eh. Ganon ba? Oo, kaya hindi ko siya minamadali. Pero ngayon, ang dami kong plano para sa amin ngayong araw. Pagdating niya, hindi ako magsasayang ng oras. Susulitin ko tong buong araw na magkasama kami. Jepong, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Paano kung hindi pala totoo si Almira? Ha? Anong hindi totoo? Ano yun? Multo siya, ganon? Sorry. Oh, bakit ka naman nagsusorry sa akin? May nagawa ka bang kasalanan? Huwag ka sanang magagalit sa akin pero Pero ano? Ano yun? yung kausap mong Almira, ako yun. Ha? Paano ikaw yun? Okay ka lang? Anong tinira mo ngayon? May 2 akong SIM card. Yung isa, yun ang gamit kong pang text sa'yo bilang Almira. Teka lang. Sinasabi mo na ikaw si Almira? Ikaw yung ka-text ko? Ibig mo sabihin, wala talagang Almira? Oo, ganun na nga. Sorry, alam kong mali yung ginawa ko pero… Seryoso ka ba? Ikaw yung kausap ko ng ilang buwan? Ikaw yung nakaka-text ko gabi-gabi na pinagsasabihan ko ng mga sikreto ko? Ako nga, pasensya ka na kung… Anong trip mo? Bakit mo ginawa yun sa akin? Gusto ko lang naman na mas makilala pa kita eh. Makilala? Matagal na tayong magkaibigan. Ano pang gusto mong malaman sa akin? Tsaka bakit kailangan mo pang magpanggap na babae para lang kilalanin ako? Gusto mo akong kilalanin tapos solokohin mo ako? Ano yun? Hindi ko naman kasi alam na mauuwi yun sa ganito kaseryosong sitwasyon eh.
Hindi ko naman alam na mahuhulog ka sa ka-text mo lang. Ginawa mo akong tanga. Anong klaseng kaibigan ka? Inuto mo ako na may kausap akong Almira, tapos ngayon ka lang magsasabi ng totoo? Langya, ilang buwan yun, Ronnie? Ilang buwan mo akong ginagago? Masaya ka ba sa ginawa mo? Masaya ka ba na para akong asong nauulol sa taong gawa-gawa mo lang pala? Siyempre hindi. Pero bakit mo ginawa yun? Hindi ko maintindihan. Hindi talaga. Bakit kailangan mo pang magpanggap? Bakit kailangan mo pa akong gawing tanga? Walang sense eh. Para saan yung ginawa mong yun? Sorry talaga. Ang galing mo, grabe. Best actress kang ugok ka. Nung tinawagan ko si Almira, sino yung babaeng nakausap ko sa cellphone? Katrabaho ko yun. Kinakonsyaba ko siya na sagutin yung tawag mo kung sakaling tawagan mo si Almira. Iniwan ko sa kanya yung SIM card na gamit ko. At naganap ka pa talaga ng kasabwat sa panluloko nyo sa akin? Galing! Asalamat ka, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo ngayon. Kung hindi, kanina ko pa nasapaki ang pagmumukha mo. Jepong! Antanan mo ako, buwisit ka. Makalis na nga. Huwag mong ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Bubugbugin talaga kita kapag nakita ulit kita. Jepong, sandali lang! Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin ni Ronnie ang bagay na yon. Okay lang sana kung isang araw lang ang tinagal ng panlolokong yon, pero ilang buwan siyang nagpanggap na si Almira para lang gawin akong tanga. Pinaasa niya ako. Pinaibig niya ako sa isang taong hindi naman pala totoo. Sobrang galit ang naramdaman ko kay Ronnie ng panahong yon. Ilang araw ko siyang hindi pinansin kahit makailang beses niya akong tinext at tinatawagan. Sinubukan din niya akong puntahan sa bahay pero ayaw ko siyang harapin dahil baka kung ano pa ang magawa ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay para kong bata na pinaikot lamang ni Ronnie. Hindi ko maisip kung anong klaseng trip ang gusto niyang gawin at kung ano man ang rason niya ay hindi yon nakakatuwa. Dahil sa nangyari ay umalis ako sa clan namin at dinilit ko na lahat ng contact ng clanmates ko na nakasave sa cellphone ko para matahimik ito mula sa kakatunog. Nakatulong ang ginawa kong yon para makalimot ako sa ginawang panloloko sa akin ni Ronnie. Nakakainis mang isipin, Papa Dudut, na sobrang dali kong nahulog sa ganong klaseng panloloko. Kung iisipin, ilang beses na akong hindi sinipot noon ni Almira, ayaw din niyang tinatawagan ko siya. Doon pa lang dapat ay nagkaroon na ako ng hinala. Pero dahil sa pag-ibig ay nabulag ako. Kaya madaling nauto ang puso ko. Pagkalipas ng ilang linggo ay hindi namin pagkikita at pag-uusap ni Ronnie ay nagpumilit siya pumunta sa bahay para personal na humingi ng tawad. Pero nung hindi ko siya kinita ay naghintay siya sa labas ng bahay hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon na makausap ako ng masinsinan. Kahit ayaw ko ay hinarap ko siya para malaman ang sagot kung bakit niya nagawa sa akin yon. At nagulat ako sa revelasyong kanyang ginawa, Papa Dudut. Jepong, Hanggang ngayon, nandito ka pa rin? Ibang klase. Ang tibay mo rin ah. kausapin mo naman ako. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin? Kailangan kita makausap para makapagpaliwanag ako sa nagawa ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, umaasa ka pa nakakausapin kita? Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ano mang paliwanag ang gawin mo, hindi na maaalis tong galit na nararamdaman ko sa'yo. Sige na, kahit ngayon lang. Ano pa bang sasabihin mo? Ipapamukha mo ulit sa akin na binilog mo ang ulo ko? Gusto mong palabasin na utoto ako? Na sobrang desperado ko kung sino-sinong pinapatulan ko? Hindi. Hindi yun ang dahilan kung bakit kita gusto makausap. Eh ano? Ano pa bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo na kailangang maghugas kamay pa. Kasi kahit sabunin pa kita, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Hindi ko naman ginusto na mauwi ang lahat sa ganito eh. Ano sa tingin mo mangyayari pagkatapos ng ginawa mo? Na manatili tayong magkaibigan? Hindi na mangyayari yun.
Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Ikaw yung kaisa-isang kaibigan ko. Takbuhan ko kapag may problema ako. Tapos ganito lang yung gagawin mo sa pagkakaibigan natin? Sana inisip mo man lang yung kahihinatnan sa ginawa mong panluloko. Hindi kita gustong lokohin. Eh anong tawag sa ginawa mo sa akin? Trip lang? Nagawa ko yun sa'yo kasi gusto kita. Anong sabi mo? May gusto ako sa'yo, Jepong. Matagal na. Ano na naman to? Hindi mo na ako maluloko, Ronnie. Oo, hindi ako matalinong tao. Pero alam ko kapag ginagago na ako. Maghanap ka ng ibang mapagtitripan. Hindi ako. Seryoso ako. Gusto kita, Jepong. Anong gusto mong palabasin? Na bakla ka? Teka lang, wag mo naman masyadong ipagsigawan. Baka marinig tayo ng iba. Wala pang nakakaalam nito. Ngayon nagpapanggap kang bakla para lang mapatawad kita. Ibang klase ka rin talaga. Hindi ako nagpapanggap. Totoo tong nararamdaman ko sa'yo. May gusto ako sa'yo, Jepong. Noon pa man, nung unang araw pa lang tayong nagkakilala, crush na kita. May iya ka nga sa pinagsasasabi mo. Nakakadiri ka. Ba't ka naman magkakagusto sa akin pareho tayong lalaki. Hindi mo pa ba nagigets? Hindi ako nagkakagusto sa babae. Lalaki ang gusto ko. So bakla ka nga. Oo. Hindi ko yun maamin-amin sa'yo kasi baka hindi mo ako matanggap kaya ang ginawa ko, nagpanggap ako bilang babaeng textmate mo para mas makilala pa kita. Para masabi ko sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman ko. Straight ako. Hindi ako pumapatol sa lalaki. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ako magkakagusto sa'yo, Ronnie. At kahit magpanggap ka man na babae, hindi ako papatol sa tulad mo. Nakakahiya ka. Oo, alam ko. Pasensya ka na sa nagawa ko. Alam ko naman na hindi maganda yung ginawa ko kaya sana mapatawad mo ko. Ang lala mo, sarap mong murahin. Sige, murahin mo ako kung yun ang gusto mo. Basta mapatawad mo lang ako. Marami akong gustong gawin sa'yo, pero hindi kasama dun ang patawarin ka. Siguro darating din yung araw na mapapatawad kita. Pero huwag ka nang umasang makakalimutan ko yung ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ko. Habang buhay na yun nakatatak sa utak ko. Okay lang yun. Kahit hindi mo ako mapatawad, gusto ko pa rin mag-sorry sa ginawa ko. Sana balang araw, bumalik tayo sa dati. Sana dumating yung araw na makalimutan na lang natin yung nangyari. Hindi na tayo babalik sa dati. Nagbago na yung pagtingin ko sa'yo. Wala na akong tiwala sa tulad mo. Sorry talaga. Kung sa ganito lang din mauuwi yung pagkakaibigan natin, pwede bang atin-atin na lang yung nalaman mo? Sana wag nang makalabas to. Sa'yo ko lang sinabi tong sikreto kong to. Wala pang nakakaalam nito kaya sana wag mo na lang ipagsabi yung nangyari. Aalis na ako. Kung wala ka nang ibang sasabihin pa, maiwan na kita dyan. Sayang oras ko sa'yo. Teka, Jepong, sandali. Please. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, wala kang karapatang humingi ng pabor sa akin. Aaminin ko, Papa Dudut, na tinayuan ako ng balahibo sa mga sinabi sa akin ni Ronnie. Sa tagal ng pagkakaibigan naming dalawa ay hindi ko naisip na meron para siyang lihim na pagtingin para sa akin. Hindi ako bakla at kailanman tanging kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng interest o anumang pagtingin para sa kanya. Dahil sa mga sinabi niya ay nilayo ko na lamang ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Doon din ay tinapos ko na ang pagkakaibigan namin ni Ronnie dahil hindi na ako komportableng makasama siya. Lalo na't alam ko na kung ano ang totoong pagtingin niya para sa akin. Alam ko pong hindi maganda ang ginawa kong yon pero bata lang ako noon at hindi pa malawak ang pag-iisip. Ang masaklap ay may nagawa pa akong kasalanan sa kanya dahil sa halip na isekreto ko ang mga nalaman ko kay Ronnie ay pinagkalat ko pa ito. Hindi lang sa amin kundi pati na rin sa mga kakilala namin. Nagalit sa akin si Ronnie sa ginawa ko at naiintindihan ko kung bakit. Simula noon ay nagiwasan na kaming dalawa hanggang sa nawala na ako ng balita sa kanya. Ni hindi ko man lang nabalitaan na lumapit na pala siya noon or lumipat na siya noon ng tirahan dahil sa kahihiyan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon
ay kinakasuklaman pa rin ako ni Ronnie dahil sa mga ginawa ko. Pero kung ano man ang nagawa niya sa akin noon ay matagal ko na siyang napatawad. Paminsan-minsan ay nanunumbalik lang sa alaala ko ang kwentong ito dahil napapaisip ako kung kumusta na nga ba si Ronnie, ang dati kong kaibigan na itinuring kong para ng kapatid. Kung sakali mang mapakinggan ni Ronnie ang kwento kong ito, naway sana'y nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at masaya na sa sarili niyang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo. More blessings po sa inyong programa at pa-shoutout na rin po sa mga dati kong clanmates noong 2009. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jepong aka Emo Punk 57.